buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Way to God. The Lord is wonderful and magnificent. That's why it is important to know how to go to where the heart of the Lord is. Napakahalaga na tayo po ay makipagniig sa Panginoon at makatagpo natin siya sa lahat at sa maraming paraan. Knowing the way is all important in all journeys, very especially in our spiritual journey. Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin, The Way to God. Ang daan patungo sa ating Diyos. John 3 verses 1 to 3. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs that you are doing if God were not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. And may the Lord bless us through the reading of this very wonderful passage. Isa sa mga pinakapopular sa ulo ng napakaraming tao at lagi ng focus ng atensyon ng mga mangangaral, itong John chapter 3, verses 1 to 3. Pero kung susuriin natin, para hindi nag-uusap yung dalawa, para yatang lihis ang takbo ng kanilang isip, sapagat itong si Nicodemus, ipinakilala sa atin na siya ay isang taong bantog, nagpunta sa Panginoon, at ang sagot naman ng Panginoon sa kanya, sabi niya muna, sigurado pong kayo ay may sinasabi. Hindi kayo basta-basta, hindi kayo tulad ng iba ng mga nauna na at maraming mga nagpapanggap. Kakaiba kayo, alam namin kayo galing sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng pagtuturo na may kasabayan ng mga himala. At sabi naman bigla ng Panginoon, sa totoo lang, sabi niya, I tell you the truth. Niya, sa totoo lang, walang makakatagpo sa kaharian ng Diyos kundi siya ipanganak na muli. Parang nag-uusap ba sila o magkaiba ang pinag-uusapan nila o mas malalim ang pag-uunawaan ng usapan nila? Let's take a look at the seeker who was Nicodemus. He was named, therefore he was really a very special person. He was renowned and prominent, learned and wealthy. These are the qualities that would usually accompany somebody who is a member of the Jewish ruling council. Para masabing kayo ay miyembro nitong very exclusive group na ito, dapat kayo edukado, kilala, may pinanggalingang lahi, at angkan na tinitingala, kadalasan ay mga mayayaman din. Sapagkat lalo nung unang panahon, yung lahat na yan ay magkakasama. Hindi katulad ngayon, yung mga scholarship, kahit ka mahirap, pwede kang maging makapag-aral. O kaya ay nagtrabaho ka, nakapag part-time job, nakapag-aral ka. Pero nung araw, yung mga mayayaman lang nakaka-afford niyang mga pag-aaral na yan, because 99% of the people were busy trying to survive. So for you to be a member of the ruling council, you have all what it takes. Therefore, you are a part of the ruling elite. But in spite of the very good credentials he had, sa kabila ng maraming bagay na ating maring isipin na tinatamasa niya sa buhay, meron pa rin siyang pangangailangan dahil nagpunta siya kay Jesus. Hindi madali para sa isang member of the ruling council na magpunta kay Jesus na taga Nazareth, sapagkat nung panahon na yon, si Jesus ay kolorum, outsider, kulto ang tingin sa kanya. Ngayon na lang si Jesus natin tinitingala at kinikilala at ang Kristyanidad ang biggest religion on earth, but at the time, it was not fashionable to be associated with Jesus of Nazareth, who never went to a big university, he never traveled far from his hometown. He never came from a known family. In fact, there was a great and big question about his paternity dahil si Maria na nagluwal sa kanya ay nawala sa kanilang barangay at nung bumalik ay nagdadalang tao na pati ang kanyang kasintahan na si Joseph ay ayaw maniwala at ayaw na sana siyang pakasalan kundi pa kinausap ng anghel ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip.
So there was this question about saan ba galing ang taong ito, sino ba ang tunay niyang ama, the question of legitimacy. So hindi fashionable. And Jesus was surrounded by people who never went to the big university, people whose names never dripped with money or sugar or wealth, mga ordinaryo, mga manggagawa, mga masa. Kaya hindi madali para sa isang high society man like Nicodemus, who was part of the official religious system, to go to Jesus. But he went nevertheless, because obviously there was a need. And what was the need? God's rule. Siya ay ruler, alam niya ang rule ng Sanhedrin, ng templo ng Israel, alam niya ang rule ng Roma, alam niya ang rule ng mga hari ng Israel, ng mga kanugdugbayan, subalit may hinahanap pa siya. Kaya sa kabila ng lahat na parang nasa kanya na ang lahat-lahat, pumunta pa siya kay Jesus. Why would he go to Jesus? Perhaps, and very probably, because of unmet needs. May mga kailangang hindi natatamo. There was a longing for more. In fact, probably he did not know it, but there was a longing for the kingdom of God. And why do we presume? Because John 3:3 says, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So nagpapasikot-sikot pa ng kwento itong si Nicodemus, which was very traditional among Oriental people, na hindi masyadong dumiretso sa kanyang pakay, pero pinadali na ng Panginoon. Sabi niya, sige, yung sinasabi mong yan ay patungo lang sa isang bagay, pero puntahan na natin ang pakay mo, walang makakatagpo ng kaharian ng Diyos, kundi siya ipanganak na muli. So ang hinahanap ni Nicodemus was the kingdom of God. Kasi yun ang isinagot ni Jesus sa kanyang pagparoon. And this was a kingdom of God beyond religion, beyond religious activity, and even beyond religious titles, because he had them all. He had religion, he had religious activity, and more than that, he had a religious title. What was the answer to his need? The kingdom of God. Now, this can have many meanings, and there can be many teachings about the kingdom of God. Ang iniisip kasi ng marami agad, pag napag-uusapan yung kingdom of God, yung may mga ulap-ulap, may mga poste na parang Greek architecture, may mga anghel na walang katawan na tapos tutug-tug-tug ng mga harpya at kung ano-ano pa. Yun ang kingdom of God, no? Na darating, bumababa ang mga ulap, may mga trompeta. Luke 17:20-21, once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Malalim na usapan to, mga kapatid. Noon pa man, tulad ngayon, pinagtatalo-talunan ng maraming relihiyoso kung kailan darating yung kaharian ng Diyos. May naglalagay ng petsa, may nagtatakda ng araw, may naghahanda, mga pagkain, mga kandila, flashlight, etc., etc., depending on the technology of the time. Dahil lahat sila iniisip, it is going to be a physical coming na pwedeng paghandaan physically. Kaya tinanong nila si Jesus, kailan ba naman darating? Sapagkat marami kang alam, maraming naniniwala sa iyo. Sabihin mo sa amin, kailan darating ang kaharian ng Diyos? At sabi ni Jesus, hindi naman darating yan na parang parada na pwedeng bantayan kung kailan at pwedeng sabihin kung kailan mangyayari. Hindi ganyan ang pagdating ng kaharian ng Diyos, sabi niya. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating na ganyan mula sa taas pababa, mula sa kaliwa patungo sa kanan. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong mga puso. Ang tunay na paghahari ng Diyos ay nasa kalooban ng tao. So the kingdom of God, or this kingdom of God that Jesus was talking about, is not an event. It is not a place. Because the kingdom of God, according to Jesus, is an internal spiritual condition. It is in the heart. Malalim na usapin. Before elaborate and formulaic ideas were devised by developed religion, by evolved Christianity, to be born again simply meant to have a new mindset. To have a new point of view, definitely apart from the prevailing systems.
Sabi ng Panginoon, although it is unsaid, religious leader ka, marami kang religious knowledge, you are part of the religious system, meron kang religious title, ba't ka narito? Kasi hindi mo natagpuan, Sanya kasi ang kaharian ng Diyos, natatagpuan lang kung ipapanganak ka muli. Ibig sabihin, bagong pasimula, bagong pananaw, bagong identidad, bagong pagkatao, a new life, or a willingness to be renewed, a new life in, a new life through, and a new life by the teachings of Jesus. Now, we have an echo of the born-again experience in the book of Romans, if only you look deep enough. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, when you renew your mind, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. At hindi ba yan ang hinahanap ng relihiyon? Hanapin ng kalooban ng Diyos. Hanapin ng kanyang kagustuhan at din ito, at nang sa ganon, ang lahat ng mabuti niyang layunin sa langit ay mangyari sa lupa. Ang lahat ng kanyang magandang layunin doon sa kabilang daigdig na espiritu ay matupad maging dito sa daigdig na physical. Sabi niyan, pero para mangyari yan, kailangan na magkaroon ng pagbabagong loob, pagbabago ng isip. Kung itatranslate natin sa Tagalog, ang born again, ang pinakamahusay sa aking abang tingin na translation ay hindi yung kailangan ka ipanganak na muli, kundi kailangan kang magbagong loob. Sabi ng iba, kailangan kang maghunos dili. Alam niyo, naghuhunos, nagpapalit. Kaya naghunos ng balat ang ahas, nagpalit ng balat. Dili, of course, is thinking, values, the way you think. Maghuhunos dili ka, magbabagong loob, magpapalit ng paraan ng pag-iisip. Gleaned from Romans, the kingdom of God can mean God's will. That the kingdom of God is God's good, pleasing, and perfect will realized in a person's life. Paghahari ng Diyos sa puso ng tao. Kasi pag sinabing kaharian, maaari nga na isang talinghaga, hindi naman ibig sabihin may mga ministro, mayroong organisasyon, kundi paghahari. Kasi ang main idea ng kaharian ay may hari. So ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos sa puso ng tao, na ang iniisip niya ay iniisip din ng tao, ang kagustuhan niya, nagiging kagustuhan ng tao, pinaghaharian niya yung tao. At sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, hindi mangyayari yan, liban na lang handa kang magkaroon ng bagong pasimula. Ibig sabihin, ang mga dati mong pananalig, handa mo dapat palitan. Ang mga dati mong pagtingin ay handa mo dapat palitan, sapagkat kaya ka nga narito, Nicodemus, lahat ng dating nasa iyo na never worked. Because if those things worked, why are you here? That means you have to have a new change, a change of heart, a change of point of view. The way you look at God, the way you look at God's people, the way you look at God's will. Because if you had this all in your life, how come you come here in the middle of the night? Ganun na lang halos ang sabihin ni Jesus. So the rule of God in a person's life, that is the kingdom of God. That's why it is in the heart of men. Yung mapasa amin ang kaharian mo. Thy will be done on earth as it is in heaven. Pag tinutupad ng tao ang kalooban ng Diyos, nagahari sa kanya ang Diyos, kung gayon, nasa kanya ang kaharian ng Diyos. Now, what are the obstacles to the kingdom of God? Ano-ano nga ba ang mga hadlang para makamit ang paghahari ng Diyos sa ating puso? Pinag-uusapan natin kanina, daan patungo sa Diyos. So nagpunta si Nicodemus kay Jesus. Kay Jesus siya dadaan patungo sa Diyos Ama. Kay Jesus siya hahanap ng direksyon kung paano mangyayari yan. At sinabi ni Jesus, kailangan kang magkaroon ng pagbabagong loob. Kailangan kang dumaan sa tamang daan kasi ang dinadaanan mo, hindi yan yun eh. Matthew 7:13-14,
Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Gusto niyo makita yung kaharian ng Diyos? Gusto niyo marating? Gusto niyo pagharian kayo? Dapat nasa tama kayong daan. At ang tamang daan, yung pinto, napakakipot. Parang baligtad dito. Bago yung daan, yung pinto muna. So pag ini-imagine nyo yung paghanap ng daan na ito, hindi yung parang maluwag-luwag na bukid, tapos may daan patungo sa kung saan at ang ending nun may pinto. Hindi, nauna yung pinto. Sabi, enter through the narrow gate. At pagkapasok mo doon sa gate, saka mo palang makikita yung daan. Now, a narrow gate. Nasubukan nyo na ba na maghanap ng isang bahay, isang address, na ang haba-haba ng, halimbawa, maraming bakod, hindi mo alam kung saan kang papasok na pintuan? At nasubukan nyo na ba na nagdaan kayo sa isang pagkahaba-habang pader, lumampas kayo sa isang pinto, kasi ang liit. Marami tayong nalalampas sa mga maliliit na pinto. Sabi, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad the road that leads to destruction, and many enter it. But small is the gate and narrow the road that leads to life. Small is the gate, therefore it is easy to miss. Hindi siya yung may mga dekorasyon. Hindi siya katulad ng mga umuusong subdivision ngayon na pagkalalaki ng mga gate, may mga tore-tore, para kang pumapasok sa Camelot o sa mga kaharian at kung ano-ano pa. Yun ay pampamahal. No? Yung mapapansin mo talaga yan. Pero usually, yung mga tunay na mga big time na mga subdivisions, hindi niya ipinagsisigawan yung gate niya. Ayaw nga makita niya yun eh. Ayaw niya mapagkikita ng marami yun dahil baka pasukin lang siya ng mga taong hindi nila gustong nagpapapasok doon. Diba? Kaya, maliit yung pinto. It is not easy to find the kingdom of God. That's what Jesus was saying. The door is small, the gate very narrow. It need not be a literal narrow and small gate. It only means it is not what people think it is. People don't look at it. People don't want it. It is easy to miss. It is not desirable. And why is the gate to the heaven of God, to the kingdom of God, narrow? It is made narrow and small by point of view. Yung maliit, malaki yan sa langgam. Diba? Depende kung sinong tumitingin. So lumiliit at lumalaki ang isang bagay dahil sa iyong pananaw. Merong mga bagay na maliit pala sa'yo, minamalaki pala ng asawa mo. Wala namang kakwenta-kwenta sa'yo, pero sa kanya pala may kwenta. So ano ba ang malakit maliit? Nasa tumitingin, wala sa size. At maliit yung pinto patungo sa kaharian ng langit because worldliness minimize it, worldliness trivialize it. So worldliness minimize and trivialize it. In other words, worldliness minimizes and trivializes it. So the door to destruction is big and the way is wide. It is easy to notice. It is easy to take. What I mean is people like it. That's why it is big. Siyempre, pag may nagugustuhan ka, pinapalaki mo. Yung tao lang na gusto mo, pinapalaki mo ang kwento tungkol sa kanya, pinapalaki mo ang kanyang mga katangian, di ba? At yung taong naiinis ka, may mga accomplishment na, minamaliit mo pa rin yan eh. Walang maliit at malaki. Pananaw natin ang nagpapalaki at nagpapaliit. Lumiliit ang pinto patungo sa langit kasi ayaw yun ng tao. Hindi yun ang gusto niya. How can people know if they do not have enough of the kingdom of God? Kayo po ba ngayon, sa kinalalagyan nyo, alam nyo na ba? Sigurado kayong, ako, kasya na, happy na, puno na, kontento na ako ng kaharian ng Diyos. Madaling malaman kung hindi tayo puno, tayo'y nag-ahanap. Tulad ni Nicodemus. Bakit ka tumatawid ng napakalaking syudad para lang umattend na isang worship service kahit umuulan, bumabagyo, kumukulog, kumikidlat? May hinahanap ka eh. Nandito tayong lahat kasi naghahanap tayo tulad ni Nicodemus. Kasi kung natagpuan nyo na yon, wala na kayo rito. Kaya congratulations. Dahil sabi ni Lord, those who seek, find. Mahalaga naghahanap ka, pero mahirap. Ang liit-liit ng pinto, ang dami mong dala, maiiwan mo lahat, huhubarin mo yan, sisiksik mo yung sarili mo para ka lang magkasya. Tapos makita mo, ang kipot-kipot ng daan, ang hirap-hirap. Hindi madali kasi ang maghanap. Kaya yung merong ikinukubli, usually pinapadali nila yan. No?
Kaya yung may mga itatago, nilalagyan nila yan ng magandang attraction. Halimbawa, mag-expire na ang mga karne norte, so may libreng palanggana pag binili mo. So may pampalibang para magustuhan mo. So ganun din yung mga door going to destruction, may attraction lagi yan. But the Lord is honest, sabi niya, mahirap dito, sigurado ka, gusto mo? Pero what you see is what you get. Hindi ka dinadaya para lang mapadali ang pagpunta mo, tapos mapapasubo ka na. So Nicodemus was searching. And how do you know if you need God? There is a known or a perceived lack of strength. Kung nakita natin sa buhay natin, parang mahina ako, parang kulang. Then alam natin kailangan natin ng Diyos. There is a perceived or a known lack of fruitfulness, even spirituality. Definitely, there is a known or a perceived lack of satisfaction. And many times, lack of peace. If this is the reality in your life, you need God. We need God. This was the reality, I suppose, in the life of Nicodemus. That's why he transcended all the difficulties, went against all the odds, and went to Jesus. And then he heard what he should hear. How to see the kingdom of God, and that is to be born again. Entering or receiving the kingdom of God requires dedicated search. Tulad ni Nicodemus, naghirap din siya naman magpunta doon, hindi naman madali. At hindi niya ipinatawag si Jesus. Pwede naman niya ipatawag, VIP siya eh. Pero siya nagpunta, nagpakumbaba. It requires willingness to be inconvenienced. Pag kayo tamad, hindi kayo handa na mapagod at mahirapan, hindi kayo maghahanap, di niyo matatagpuan. It requires a new point of view and a new mindset. Nasubukan nyo na ba kuminsan na mag-solve ng puzzle? Hirap na kayo, duling na kayo ng kagagawa, hindi nyo ma-solve. Then somebody comes and says, dali, ito lang Dahil iba yung pananaw niya, na-solve niya. Yung crossword puzzle, kuminsan may gumagawa pa ba niyan, hindi mo mahanap-hanap yung importanteng word. Then somebody comes along and says, ito yun, andali. Kasi iba ang point of view niya, nakita niya. Marami tayong hindi nakikita dahil lang sa ating kinatatayuan. Pag kayo nakatayo siyempre sa loob ng bahay at walang mga bintana, paano nyo makikita ang buwan, ang bituin? Pero kaprasong difference lang, umakyat kayo sa bubong nyo, kita nyo na. Point of view. At sabi ni Lord, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka magpapalit ng pananaw. Kung mayabang ka, hindi mo pinapalitan yan, wala ka makikita. Kung ikaw ay tamad, hindi mo pinapalitan yan, wala ka makikita. Kung kontentong-kontento ka na sa iyong pananalig, sa ito na to, wala na akong papalitan, ito na ako, hanggang mamatay ako, wala na ka na makikita kasi ayaw na palang tumingin. Ang mahalaga ang tao, handa pang tumingin ng tumingin. A new point of view, a new mindset. Those that really want the kingdom of God have to decide to be and have to be born again. Now, careful. This born again is not just the manualized procedure of formulaic evangelism. Sobra kasing na-simplify itong born again. Pumikit ka kapatid. A, accept that you're a sinner. B, believe in Jesus. And tanggapin mo sa Jesus. Diyos ko, tinatanggap po kita. Ayan, naku, save ka na. Parang ganun. Ano yun? Formula, parang darna. Buong, naging darna ako dahil sinabi ko yung magic word. Kaya yung iba tuloy, nagkakaroon sila ng disappointment. Bakit na born again ako, na-saved na ako, at ito pa rin ako, ang kasalanan ko, ito pa rin, ang weakness ko, ito pa rin, wala pa rin akong peace, wala pa rin akong... hindi ka naman talaga na born again, sinunod mo na yung formulang A, B, C. While it is possible to have a born again experience while following that formula, when you understand its meaning, the formula is not a substitute to the reality. Sobrang nasisimplify kasi ng relihiyon. Lalo na yung mga mass evangelism. Sino pong lahat ang gusto masave? Itaas ang kamay. Itaas ang lahat. Yumuko. Tanggapin si Jesus sa inyong puso. Diyos ko, tinatanggap po kita. Tapos, save na kayo. Nakalista na kayo sa langit. It is possible to really know the kingdom of God that way. But I suppose, very, very few who will really find it unless they understand what it means. Hindi siya formula. Hindi siya isang ineksyon na pag itinuro ko sa'yo, ayan, tumalab na agad yung gamot. Kailangan na uunawaan. Because to be born again is to be willing. It is a decision to be reinvented. It is a decision to be remade and remolded
and reoriented according to God's will, according to God's pleasing and perfect will into the image of God. So dapat sinasabi mo, gusto mo ba talaga na hindi lang yung gusto mo maligtas? Siyempre, sino ba ng taong ayaw maligtas? Gusto bang makaiwas sa impyerno? Siyempre, gusto umiwas sa impyerno ng tao. Gusto mo ba na ang mga panalangin mo dinggin ng Diyos? Siyempre, gusto ng tao. Dahil ginawa mong very attractive, parang yung magandang gate. Sinong hindi papasok? Pero dapat tinatanong yung tao, willing ka bang magbago? Willing ka bang pabago? Yung ugali mong hindi maganda, willing ka bang tanggalin yan? Yung relasyon mo na mali, willing ka bang tanggalin yan? Yung hanap buhay mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos, willing ka bang talikuran kahit tumatabo ka ng kita at pera? Willing ka bang maging iba? Kasi ang sabi ng Romans, be transformed by the renewing of your mind. In other words, nothing will happen if you don't change the way you think. Kahit umuko ka dyan at usalin mo ng lahat ng dasal at sundin mo ang lahat ng formula na nasa evangelistic manual, kung hindi ka handang magbago at hindi ka handang sumunod sa kalooban ng Diyos na siya ang makapaghari sa iyong buhay, walang born again experience. Formula lang. So to be renewed through the reshaping of one's mind. Have you changed your mind and thinking to the point of being renewed and changed? Yun ang tanong. Ang dali sabihin, hoy, born again ka na ba? Meron po, born again na to. Nagtaas siyang kanina. Parang ganun kadali. Kaya tuloy ang daming na-frustrate. But nag-expect sila ng isang buong mundong pagpapalang darating, tapos hindi nangyayari. Kasi sobrang formula, sobrang pinadali. Handa ba tayo nun? John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Or, allowing Romans to shape our definition of the born again experience, unless a man changes his mindset, he will never experience God's rule. Di ba? Kita niyo magkamukha. Parallel na parallel. Hanggang hindi mo binabago ang pag-iisip mo, hindi mo mararanasan ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay born again experience. Therefore, to be born again is baguhin ang pag-iisip. Because everything begins in the mind. Narito ka ngayon dahil nagpasya kayo, napupunta dito. Siguro yung iba, last week pa decided, yung iba kanina lang. Napilit yung iba, pero nag-decided dahil hindi naman kayo kinaladkad, nakarating din kayo dito. So nagpasya rin kayo dahil naisip nyo yon. Yung mga wala dito ngayon, dahil inisip nila hindi sila pupunta ngayon. Baka may sakit sila, may gagawin sila, pero inisip nila. Kung saan pumupunta ang iyong isip, doon pupunta ang buong pagkatao mo. Kaya yung isip ang pinagsisimula ng lahat-lahat. A strong, consistent, and profound mental and intellectual change and development is needed to experience God's kingdom. Therefore, one of the many meanings of knowing God is through the intellect. Pagbabago ng isip, pagbabago ng paraan ng pag-iisip, ng pagpapahalaga ng pananaw. It's all about changing one's mind. It is therefore an intellectual journey. But not only an intellectual journey, because there are many ways to experience God. And one of the main ones is to experience Him in the mind. Pag totoo na sa isip nyo, totoo na yan eh. Yan talagang highest form of reality. Halimbawa, pumikit kayo mga kapatid, pero hawakan yung bag nyo, kilala nyo bang katabi nyo? Pumikit kayo halimbawa, pikit. Talaga, pikit. O isipin ninyo na kayo ay nakakakita ng mga bundok na gawa sa ice cream. Merong mga malalaki mga cherries, di ba? Na merong batis ng tsokolate at gatas. Ang mga bato-batong inuupan nyo parang marshmallow. Ang lamig ng ihip ng hangin. O, dilat na. Naranasan nyo ba? Kasi pag naranasan nyo sa isip nyo, yun ang katotohanan. Hindi katulad ng katotohanan ng physical lang. Yung physical nga na world, yan ang nagkukulong sa atin eh. Pero ipikit mo lang isip mo, malaya ka na eh. Kaya ang kaya lang ikulong ng tao ang iyong katawan, pero hindi kaya ikulong ang iyong isip. Nakakalipad yan, nakakarating yan sa maraming mga lugar. Kaya kung minsan ini-imagine mo pa lamang na hinahawakan ng crush mo ang iyong kamay, kinikilig-kilig ka na, di ba? Yung pala, nung tingnan mo, dinidilaan pala ng aso yung kamay mo.
Yun ang physical reality. Pagka may mahal ka sa buhay, ini-imagine mong kalong-kalong ng iba, di ba nagsiselos ka na agad, nagiinit ang tenga mo, nagagalit ka na, pero sa isip pa lang, bakit na iba na yung pintig ng puso mo, nagagalit ka na? Kasi sa isip, pag nangyari, yun ang reality mo. That's why it is important to experience God in the mind. His peace, His love, His truth. Kung nung araw, ang mga nagmamahalan ay nakikita sa luneta at ngayon ay nakikita sa mall, alam nyo yung isip, napakagandang rendezvous, doon dapat magkita ang Diyos at tao. It must be a meeting point between the divine and the human, between the spirit and the body. That's why, be changed by the renewing of your mind. Kaya inuunawa ang Diyos, kaya nagbubulay-bulay, nagko-contemplate, nag-aaral. Pero kung mag-aaral ka at uuwian mo lang laging debate, nakikipagtalo ka, naku, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi hindi nakikita yan sa pagtatalo. Yan ay naipapaliwanag sa katahimikan ng ating isip. That your mind is so quiet that you can hear it think. Kaya sinabi nila, mind over matter. Ang iniisip nangyayari. Nakita nyo, nung si Pedro ay nanalig na kaya niya maglakad sa tubig, nakapaglakad siya? Kasi sa isip niya, sabi niya, maglalakad ako sa tubig. Pero nung nakita niya yung mga tubig na ginugulo ng hangin, at nakita niya yung lakas ng hangin at alon, bumalik yung consciousness niya sa physical. Naisip niya, imposible ako makapaglakad sa tubig dahil solid ako, liquid yung tubig. Kaya lumubog siya. Because he got imprisoned by the law of matter, by the physical law that is very limiting. Kaya nakita niyo minsan yung mga nagdurusa sa pangalan ng Diyos. Sobrang pinarurusahan ng mga mga panahon. Napakarami nilang natitiis. Hindi na maintindihan ng mga scientists kung bakit nila natitiis yon. Kasi nalalampasan ang kanilang isip. Parang pag-ibig na yung minamahal nyo, kahit imposible na talagang mahalin, dapat na talagang isilya elektrika, lethal injection, ihulog sa bangin, ipakain sa pirana, pinagluluto nyo pa. Kasi sa isip nyo, mahal nyo siya eh. Kahit sa isip ng nanay nyo, hindi siya kamahal-mahal, pero ang reality nyo, mahal nyo siya eh. We make our realities. What reality do you make? Kasi yung reality nyo ang magbubuo ngayon kay malungkot o masaya. Ang reality nyo ang magsasabi kung kayo magiging mainggitin o kontento. Ano ang inyong reality? Pababain ang kaharian ng Diyos sa inyong puso by the renewing of your mind. It is about changing one's mind. Not just activities, not just status or affiliations. It's not even about congregation or religion. Napakalaki ng Diyos. Kahit saan kayo pumukol ng panalangin ay tatamaan siya. Kaya mga formula prayer, sobrang pinapasimple kasi ng relihiyon. Na-oversimplify, nawawala yung hiwaga at misteryo. Sa laki ng Diyos, hindi pwedeng hindi nyo siya tamaan. Ano mang dasal ang gawin nyo. Sa laki ng Diyos din, hindi siya pwedeng magkasya sa isang relihiyon lamang. At sabihin ng relihiyon na ito, kami lang nakakakilala sa Diyos, kami lang ang tama, kami lang ang mabuti, dahil hindi pwedeng pagkasyahin ang kadakilaan ng Diyos sa isang relihiyon lang. Napakalaki ng Diyos, kaya dapat tayo secure talaga kahit saan ka pumunta, alam mo naroon ng Diyos. At walang lalim na pwede kang lusungin na hindi ka naaabot ng Diyos. Walang kahinaan na hindi pwedeng palakasin ng Diyos. Walang tanong na hindi niya pwedeng sagutin. Pero ang tanong ay, hinahanap ba natin ang kaharian niya? Talaga nga bang mga born again na tayo o born again lang sa turing, born again lang sa manual at born again lang sa, sa technique? It's a technical thing. But a change of one's mind. Lahat makakapansin yan pag meron kayong change of mind. Pero hindi yung change of mind na naging judgmental, naging self-righteous, at yun na lang kongregasyon nyo ang tama at lahat malin at demonic na at kulto na lahat ng tao at kayo lang ang may pakpakat lilipad-lipad na anghel. Yan ay pagpapakitid ng isip na nakakalungkot, relihiyon pa nagpapairal. Kaya maaaring relihiyon na maglayo sa tao sa Diyos. Sa halip na ito yung maglapit. Kaya mahalagang sinusuri natin, ano nga ba talaga ang tama? Romans 14:7, For the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Yun ang kingdom of God. Hindi awayan. Religion yon. Hindi pakikipagtunggali at pakikipagtalo.
Religion yon. So meron na ba tayong religion? And beyond that, meron ba tayong kingdom of God? Pinaghaharian ba tayo? Remember, when you say you accept God in your heart, it means you are accepting His rule. You are saying kayo po ang makapangyari, susunod ako, kayo ang hari, kaya may kaharian. Do you have the kingdom of God? Do you know the way? Jesus shows us the way. He says, you must be born again. Romans says, you must change the way you think. And then Matthew says, but the way is hard, and the way is small and narrow, because usually people don't like it. So you have to like it, you have to ask for it, and you have to work for it. But it says, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Heavenly Father, we ask that you enlighten us. Turuan niyo po kami, Lord, ng mga malalalim na bagay ng pananampalataya. Hindi lang yung mga simple na nasa mga manual na nabibili sa bookstore. Hindi lang yung sobrang pinasimple na mga Sunday school o ng mga pastor o ng pulpito. Well, we appreciate, O Lord, what the simplified procedures can bring to us and what benefits we can earn from them. We pray that as we grow in you, as we mature, may you lead us unto a greater, a more sophisticated, and a more spiritual comprehension of you. Gumraduate kami nawa, Panginoon, sa mga basics, sa mga pang-grade 1 na pang-unawa. Kundi sa aming mga pagbubulay-bulay, pag-iisip, pananalangin, pag-aaral ng iyong salita, sa panahon na kami nananahimik, maging kami natutulog, kausapin niyo po kami. Magpahayag kayo sa amin. We want your kingdom, O God, not just religion. We want oneness with you, not just church membership. We like you to rule in our hearts so that your pleasing, good, and perfect will be realized here, now, not in the next life, but now. While we anticipate and we love to see you in eternity, Lord, may you send your advance party, your embassy, a part of heaven in our hearts, so we can now begin to enjoy your presence. And we can become your ambassadors. Our hearts can become your embassies, O God. And we will represent you before people. And they too will enter this embassy and have immunity from the world. Teach us. Teach us to go beyond the basics. While we appreciate going through the basics, O God, for beginning, teach us to move beyond it, O God, so that we can change from glory to glory. Palawakin mo ang aming isip. Bunutin mo ang mga poste at mga bakod na nagpapaliit sa aming pag-iisip. At iurong mo ng malayo at palakihin mo ang saklaw ng aming kaisipan. Teach us to go beyond the simplistic, the simplified manuals, and let us experience you. Magbulay-bulay pa tayo, mga kapatid, kung ano bang kahulugan sa atin ang pag-aaral na ito. Hingin niyo sa Panginoon kung ano ngayon ito, anong katuturan, at kung ano mga dapat gawin nang tayo'y lubos at tunay na pagharian ng Diyos. Sa sandali ng katahimikan, makinig sa tinig ng Diyos. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Way to God.
tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawala. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang
pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, ay totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, ay meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Ng pusong laging may awit, hindi nagagalit, at ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay.
hindi ako mapaaway, hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bakit halos lahat ng bahay may malalaking kutsara at tinidor na dekorasyon? Dapat din nating isipin na pati ang concept ng kutsara, sinauna yan, hindi yan foreign. Ang mga Ifugao may kani-kanyang kutsara, kanya-kanyang gawa, pagandahan, at yan ay dala-dala nila kahit sa sila magpunta, at tuwing kakain, ilalabas nila ang kutsara nila. Yan ang kinopya ng mga malalaking kutsara na nausong nanggaling sa Baguio, na ngayon nakarating sa halos lahat ng bahay na may mga members na nagpunta sa Baguio. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan.
kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!